Bago natin simulan ang ating chapter ngayon, gusto ko munang i-shoutout ang mga members sa ating exclusive channel ngayong September 5, 2025. Shoutout kay Aaron Katabay, Ray Colocar, Mark Angelo Bibas, Michael Upaw, Kuya MB, Lady Gray, Monmon, Norhamin Sultan, Aurel Jane Refil, Gladys May Nilias, Christian Nemenso, Nikki Cabajes, Carlo, Ronald Esok, Jeffer Dolar, Eric Lazaro, Cordova Loy, John Carl Satumbaga, Joseph Martires Channel, Edmond Magalong, John Kim Bichachino, Malbas Jan Benedict, Mark Kevin Hermoso, Harrison Ramiscal, Avrian Liin, Bonbon Eviona, Kenny Libuna, Aizen, Jan Montialto, at kay Glyn Mendoza. Maraming salamat sa pagme-member ninyo sa ating exclusive channel. Malaking tulong sa akin iyan, kaya mas lalo natin pagbubutihin ang ating gagawing mga updates. Maraming salamat. Sa mga gustong mapasama dito, i-click lang ang join sa baba ng ating channel at makikita ninyo ang mga perks at ang pricing na ang pinakamababa ay 25 pesos at ang pinakamataas ay 199 pesos. So, simulan na natin ang Kinben Book 6 Chapter 30. Kinben Book 6 Chapter 30. Lumipas ang mga araw. Ang unang week ng pagsisimula ng Maharlika League ay tuluyang sinubaybayan ng maraming basketball fans. Ang dami kasing hype moments ang naganap sa mga laro magmula sa unang araw pa lamang. Ang mga teams nga ay nagpapakita na ng lakas laban sa iba at nakikita na rin ng marami kung sino ang posibleng maging nasa ibabang bahagi ng standings kapag ang regular season games ay natapos na. Kapag natapos ang 23 games na mayroon ng bawat teams, ay dito na nga pipili ng top 8 na siyang papasok sa playoffs. Same format ang labanan dito sa NBA na kung saan ay ang number 8 ang lalaban sa number 1, ang number 7 ang lalaban sa number 2, ang number 6 ang lalaban sa number 3, at ang number 4 at 5 naman ang magtatapat. Sa unang round ay magkakaroon lang ng best of 3 games at pagdating sa semis ay doon naman magkakaroon ng best of 5 games na kung saan ang magwawagi ang lalaban sa finals na 7 laro ang magiging pinakamatagal na laban. Sa nakalipas na season ay ang Makati Blazers nga ang nagkakampyon. Nakadalawang sunod na sila at kapag nagkampyon muli sila ngayon ay sila na ang unang team na magkakaroon ng three-peat na walang nakakagawa sa loob ng isang dekada nang nagsimula ang ligang ito. Araw na nga ng Biyernes. Ngayong araw ay magkakaroon ng 3 laro sa Philippine Arena sa hapon. Dahil nga last day ng weekdays ito, ay inaasahan na naman nga ang dagsa ng mga manonood sa venue. Magaling nga rin ang nakaisip ng schedule ng magiging laro ngayon dahil ang maglalaban sa unang game ay ang defending champion na Makati Blazers at ang Bulacan Infernos. Susundan naman ito ng laban ng Naga City sa Antique team na isa sa sinasabing magiging mahinang team sa liga dahil sa pagkawala ni Cyrus Chorito. Ang huling laban naman ng araw na ito ay ang isa rin sa hinihintay ng mga manonood dahil muling maglalaro ang Calapan City na nakakuha na ng unang panalo noong opening day laban sa team ng best point guard ng Maharlika na Cebu Mighty Boars. Mamaya na malalaman kung hindi bluff ang pagkapanalo ng Calapan City sa pilay na Cavite team noong opening game. Sambit nga ni Kyrie Lastimosa na kasalukuyang kumakain ng agahan sa first floor ng hotel kung nasaan sila. Kasama nga niya ang ilan niyang kakampi sa team ng CDO at kahapon nga ay nagkaroon din sila ng laro laban sa Palawan na kung saan ay sila rin nga ang nanalo sa game na iyon. Mula naman sa kabilang mesa ng lugar na iyon ay makikita ang ilang players ng Makati Blazers. Naroon nga si KA7 na pasimpleng napasulyap sa lugar kung nasaan sina Kyrie. Si Abad nga ay nakakaramdam ngayon ng mabigat na kompetisyon sa taong ito kay Kyrie na hindi niya gaanong naramdaman noong nakaraang mga seasons na kalaban niya ito. Kahapon kasi sa laro ng CDO team ay nagtala si Kyrie ng 43 points at hindi na nga ito naglaro sa second half dahil ang kakambal na nitong si Kyle ang pinagtuloy ng kanilang coach na nakapagtala naman ng 23 points sa unang paglalaro nito sa liga.
Mabigat na kalaban ngayon ng isang ito na nagiging scoring machine bigla. Sabi nga ni Abad sa sarili at nang makita ni Kyrie ang seryosong titig sa pwesto nila ay pasimple namang tumango si Lastimosa. Nandito pala si Abad, hindi ko napansin. Sabi na nga lang ni Kyrie at napalingon nga kaagad sa mesa ng mga iyon ng kanyang mga kasamahan. Parang nagkaroon nga na naglalabang pwersa sa pagitan ng dalawang grupong iyon na pasimple namang pinapanood ng nag-iisang lalaki sa hindi kalayo ang lamesa. Tapos na nga itong kumain at makikita nga na parang nag-oobserba lang ito sa paligid. Makikita nga na nakasuot lang ito ng sando na white at maikling shorts na hanggang gitna ang haba. Makikita nga sa tapat niya ang kanyang pinagkainan na tila puro gulay lang ang inulam at isang tasa na may tibag sa loob. Hindi ka nagtawag ng kasama, Clay? Sabi nga ng isang lalaking naka-jacket at nang marinig naman ito noong lalaking nakaupo ay agad itong sumulyap sa kanyang teammate na kabaligtaran niya pagdating sa pakiramdam sa paligid sa oras na ito. Hindi naman malamig bakit ka naka-jacket? Tanong nga ni Clay Marasigan, ang 6'3 naman lalaro ng QC team na nanalo rin sa laban nila kahapon kontra sa Laguna. Hindi ka naman kasi lamigin, hintayin mo muna ako at kukuha ako ng pagkain. Sabi nga ng lalaking naka-jacket na may taas na 6'5". Gising na ba sila? Tanong pa nga ni Clay at agad din namang sumagot ang lalaking papunta na sa food area. Yung iba gising na. Sagot nga ni Jimmy, ang shooting guard ng Quezon City Warriors. Pagbalik nga rin ni Jimmy na may dalang pagkain ay agad na kinuha ni Clay ang kanyang tinidor at tinuhog ang itlog pugo na nasa ibabaw ng mixed vegetable na nasa plato ng kanyang teammate. Mananalo kaya ang Calapan City sa Cebu? Sana manalo sila para maganda ang maging laban natin sa kanila next week. Mahinang wika nga ni Clay habang ngumunguya. Importante pa bang manalo sila? Baka nakakalimutan mo, hindi basta-basta ang team ng Cebu kumpara sa Cavite. Isa pa, nakita mo naman ang ginawa nila sa Mindoro team. Totally, isa lang sila ng lugar ay baka pareho lang din sila ng kakahinatnan ng mga kasama nila. Seryosong wika nga ni Jimmy na muli nga kumain. May punto ka, pero may isang magic din na alam ang Calapan City sa paglalaro ng basketball. Sabi nga ni Clay dahil may kakilala siyang taga Mindoro ang biglang nagkwento sa kanya ng bagay na iyon. Joke ba iyon, Clay? Tinatawag nila iyong Mendes Magic. Sambit nga ni Clay at makikita naman ang pag-iling ni Jimmy sa bagay na iyon na parang hindi ka panipaniwala. Wala na tayong pakialam sa kanila. Sa team natin tayo mag-focus. Sabi naman ni Jimmy na nagpatuloy na nga sa kanyang pagkain. Gusto kong makita ang bagay na iyon sa game nila sa Cebu mamaya. Dahil mukhang himala ang kakailanganin nila para ilang paso si Nachua. Sabi pa nga sa sarili ni Clay na pasimple ring napatingin sa mga malalaking tao na nagsipasukan dito sa area kung nasaan sila. Narito nga ang team ng Manila Gamers at makikita nga agad ng pagseryoso nila nang makita na nandito rin ang top 2 players ng liga noong nakaraang season na sina Abad at Lastimosa. Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Lumipas nga ang mga oras ng araw na iyon. Makikita naman nga ang team ng Calapan sa loob ng room ni na Sir Isaiah. Pinag-uusapan nga nila ang magiging laro nila mamaya kontra sa Cebu. Ilang videos nga rin ang pinanood nila na laro ng team na iyon at sa obserbasyon ni Sir Isaiah ay ang playmaking ability ni Chua ang kailangan nilang mapigilan. Parang nakikita niya ang paligid mula sa likuran niya. Kung makikita ninyo ang kanyang passing, karamihan ay unexpected. Ang daming no-look pass. Isa nga yan sa reason kung bakit siya tinawag na magician at best point guard ng liga. Sabi nga ni Isaiah sa mga nakikinig niyang players, depensahan ninyo ng mabuti ang 4 niyang kasama sa loob ng court. Kailangan natin sa game na ito ng madikit na depensa para hindi nila basta masambot ang pasa ni Chua. Wika pa nga ni Sir Isaiah at makikita nga rin ang mga sandaling iyon si Ricky na parang ang lalim ng iniisip. Ikaw Ricky, may naiisip ka bang suggestion para mapigilan natin si Chua? Ikaw ang makakatapat niya kaya siguradong magiging challenge ito sa iyo. Mabilis din si Chua kung makikita mo sa laro niya. Sabi nga ni Isaiah at si Ricky naman ay marahang napangiti bago sumagot. Teamwork, sagot ni Ricky. Hindi ko 100% na mapipigilan si Chua dahil nga sa galing ng kanyang passing ability.
Kaya coach, iyon na lang ang naiisip kong paraan para matalo sila. Iyon naman talaga ang dapat. Napangiti naman sina Carlo at Maki nang marinig iyon mula kay Ricky. Team player daw talaga nga ang isang ito. At talagang walang nagbago rito kahit pa ito na ang kanilang ace player. Pero kung matatalo mo si Chua sa matchups ninyo, pwedeng maging ikaw ang mabansagang best point guard. Sabi naman ni Baron, at napaseryoso rin naman ang mga kakampi nilang nakarinig noon. Ang bansag ngang ibinigay kay Chua ay hindi biro, lalo pat parang sinasabi na ito ang pinakamagaling sa posisyon nito. Hindi ko pa naiisip iyan Kuya Baron. Baka mamaya sa laro malalaman kung may laban ba talaga ako sa kanya. Sabi nga ni Ricky at naalala niya ang nangyari noong nakaraan nang makita niya si Steve Chua sa itaas ng hotel na nagbabasketball ng mag-isa. Baka gusto mong mag one-on-one tayo if okay lang sa iyo. Wika nga ni Ricky ng oras na iyon nang makita na siya ni Chua. Walang alinlangan nga niya itong sinabi rito dahil nang mapanood niyang maglaro ito kanina ay nakaramdam siya ng excitement na makaharap ito. Unexpected nga rin ang pangyayaring ito dahil ang plano niya lang sana ay mag-practice dito. Gusto niyang malaman kung gaano kalayo ang galing nito kung ikukumpara sa kanya. Marahan namang tumango si Chua na agad na ibinigay ang bola sa kanya. Napaseryoso nga si Ricky nang mapatingin sa mga mata nito na parang may mabigat na bagay na iniisip. Kaso, nagsimula na sila sa laro kung kaya yumuko agad siya at nilampasan ito sa pamamagitan ng isang duck-in move. Natapos ang larong iyon at si Ricky ang nanalo sa score na 10-21. Nagulat ka ba? Tanong nga sa kanya ni Steve Chua at si Ricky naman ay marahang napatingin dito. Hindi mo ba ako sineryoso sa laro natin? Umiling si Steve Chua at kalmadong pinagmasdan si Mendez. Mahina ako sa one-on-one game pero pagdating sa team game may iba ako. Kaya kung gusto mong makalaban ako sa tunay kong laro ay sa Friday na lang. Sabi nga ni Steve at si Ricky ay parang ayaw pa ring maniwala sa sagot nito. Hindi kasi siya nakontento sa laro nila dahil parang may maliraw na hindi niya maipaliwanag. Sumapit na nga ang hapon at ang venue nga na paggaganapan ng 3 laro ngayong araw ay makikitang marami na namang manonood sa loob. Ang daming ang fans ng Bulacan Infernos ang ngayon ay nandito at kanya-kanya nga sila ng dala ng banners at watawat. Hindi rin naman basta nagpatalo rito ang mga taga Makati at malaking bilang din ang dinala nila para mag-cheer sa defending champion. Sa pagpasok nga sa loob ay maririnig na kaagad ang ingay na nagmumula sa dalawang fanbase na ito. Mas lalo nga itong lumakas nang ang teams na sinusuportahan nila ay pumasok na sa loob ng court. Ito na nga ang ikalawang laro ng defending champion at makikita ngang nakasuot sila ng puting jersey habang ang mga players naman ng Infernos ay nakasuot ng gray jersey. Sa pagsisimula nga ng laban ay tila hindi nagmamadali ang dalawang team sa pagpuntos. Isang slow pace game ang ginawa nila at ito nga ang nais ng Bulacan na sinabayan din naman ng Makati Blazers. Magkadikit nga lang ang score nila nang matapos ang unang quarter at ganoon din noong ikalawang quarter. 54-49 nga ang score sa unang half at lamang ng 5 ang Blazers, kaso nakakaramdam si Coach David ng hindi maganda dahil sa tahimik na laro ni KA7. Maging sina Lebron at Darius nga ay parang hindi na rin mapakali sa nangyayari. Pinipilit nga nilang labanan ang kanilang kuryosidad kung bakit ganito si Abad ngayon. Kaso pinilit ni Coach David na mag-focus na lang sila sa laro at hindi sa inaasal ng ace player ng kalaban. 8 points lang ang nagawa ni Abad ngayong unang half. Parang hindi maganda ang kutob ko sa pinaplano ng Makati. Sabi nga ni Kyrie sa sarili, dahil lang tingnan niya ang bench ng Makati ay makikitang chill lang ang mga ito sa laban habang naghihintay ng buzzer para sa ikatlong quarter. Nag-e-experiment ang team ng Blazers. Mahina ang wika ni Kyle na nakapwesto sa likuran ng kakambal niya. Nakikita nga na seryoso din si Kyle habang nakatingin sa bench ng Blazers. Sinusubukan nila ang isang balance scoring game. Gusto nilang ipakita na lahat ng players nila ay malakas. Nang marinig naman ito ni Kyrie ay marahan siyang napahaplos sa kanyang pisngi at napaisip ng malalim. Nagpatuloy na nga ang third quarter at hanggang sa huling quarter ay tahimik lang si Knight Abad na bihirang gumawa ng highlight plays. Si Coach David nga at ang kanyang mga players ay nakakaramdam na ng hindi maganda kasi kahit parang ang tahimik ng galawan ng Big 3 ng Blazers ay parang hindi pa rin daw sila makahabol sa score ng mga ito. Ngayon nga ay 10 na ang lamang ng kalaban sa kanila.
sina Lebron at Darius nga ay hinabol ang lamang ng Blazers, kaso habang papatapos ang laban ay talagang hindi na sila nakahabol pa sa lamang ng mga ito. Tumunog nga ang huling buzzer at ang mga fans ng Makati ay napacheer na lang ng malakas dahil panalo na naman daw sila. Ang mga players naman ng Bulacan ay gulong-gulo sa nangyari dahil si Abad ay nakapagtala lang ng 17 points, si Marius naman ay 14 points at si Paul Quintos naman ay mayroong 14 points and 18 rebounds na tila hindi halata sa galawan nito sa may basket. 110-96 nga ang final score sa pagtatapos ng larong iyon at naging ang dalawa pang starters nila ay nakapagtala rin ng double digit points at ganoon din nga ang dalaw nilang bench players. Si KA7 nga ay diretso na rin kaagad palabas ng venue kasama ang ilang players ng Makati at si Paul Quintos naman ang naging best player ng larong iyon. Tila nga may tanong na naiwan sa ilang mga manonood ng oras na iyon dahil sa nangyari. Makati Blazers ba ang naglaro? Tanong nga nila at hindi sila makapaniwala na ganoon daw kaboring ang laro ngayon ng defending champion. Hindi pala natin kailangang humataw para manalo. Sabi na nga lang ni Knight Abad. Sa hotel na nga lang daw sila manonood ng laban ng Cebu at Calapan. Ang laban namang sunod sa kanila ay hindi na sila interesado dahil alam nilang Naga City ang mananalo. At iyon nga ang nangyari. Tinambakan nga ng Naga City Hotshots ang Antique Bullies. Isang redemption game nga ito para sa team ng Hotshots dahil sa ginawa sa kanila ng CDO noong una nilang laro. Si Jorvan Cervantes nga ang best player ng game na iyon nang magtala ito ng team high 44 points sa loob ng 3 quarters. Ang ikatlong laro naman ay ang siya na ang hinihintay ng marami at ang viewers nga online ng larong ito ay muli na namang dumami ng dumami nang magsimula ang laban. Ang mga manonood nga sa venue ay napalunok na lang din dahil sa pagtatapos ng unang quarter ng larong iyon ay kitang kita nila ang pagdomina ng isang team dahil sa score. Makikita nga si Ricky Mendez na nakaupo sa sahig ng court habang nasa harapan nito si Steve Chua na bigla na lang naglakad palayo mula sa kanya. Ito nga ay matapos ang isang buzzer beater 3-point shot na ginawa nito matapos patumbahin si Mendez sa kanyang crossover. Natapos nga ang unang quarter sa score na 11-36 at si Ricky Mendez nga ay may bagay na tumatakbo sa isip niya ng mga oras na iyon. Hindi siya ganito noong nakalaban ko ng 1-on-1. Sadya bang may ganitong player na magaling lang kapag team game? Tanong nga ni Ricky sa sarili na biglang inalukan ng kamay ni Maki at Carlo para alalayan siyang tumayo. Marahan nga ring napakuyom ang isa nilang kamay dahil hindi nila inaasahang ganito ang mangyayari sa kanila sa unang quarter ng laban. Ito ang tunay na malakas na team. Sabi na nga lang ni Maki Romero na napatingin sa katapatan niyang si Joseph Wanabia na alam niyang isa ring magaling na manlalaro sa team ng mga ito.